Hey guys, what's up? My name is Sean Manny. Today, likod pag-usapan natin ito ngayong issue between dito kay Senator Binay at Senator Alan Peter Cayetano. Parang nakakatawa naman guys. Kasi come to think of it, sa dinami-dami ng mga unparliamentary language na lumilipad dyan sa loob ng Senado. Imagine mo, no? Ito para sa akin. Senator Binay, I'm sorry to tell you this, para sa akin yung ginawa sa'yo ni Senator Cayetano is parang naging karma mo na rin yan eh. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabing corrupt ka or what, pero bilang isa kang naging ethics chairperson, okay, chairperson ng committee ng ethics nung panahon ni Zubiri, wala kang ginawa para rendahan ang mga kasama mo sa loob ng Senado. 'Di ba? Ngayon na ikaw yung nalagay doon sa posisyon ng mga resource person nyo, umiiyak ka ngayon ng ethics. Gano'n na ba karami? Okay, gano'n na ba karami ang nagpakita ng kagaspangan ng ugali dyan sa inyo, sa loob ng Senado, during a Senate hearing? Okay guys, so ito na nga, tinuluyan na ni Senator Nancy Binay, itong si Senator Alan Peter Cayetano, na mag-file ng complaint against sa kanyang unparliamentary language na ginamit during their Senate inquiry, Senate hearing. Okay? So kitang-kita mo naman doon yung flow. Ako para sa akin, I don't know sa inyo, no? Kitang-kita naman natin kung anong klase yung naging approach ni Cayetano. Hindi na siya objective, hindi na rin ethical yung mga galawan niya para sa akin. Kasi sa totoo lang, marami siyang ini-interject sa conversation even before matapos yung first topic nila. So mas lalong gumugulo. Sa totoo lang para sa akin, doon sa naging Senate inquiry na yun, ang nagpagulo talaga itong si Senator Alan Peter Cayetano. More dito kay Senator Nancy Binay. Okay? Maganda nga na naandun siya. Okay? Maganda nga na naandun siya at pina-explain sa kanya bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang nangyari, imbis na ipa-explain sa kanya, binara niya ng binara itong si Senator Nancy Binay at tinawag ng kung ano-ano. I don't expect that from a lawyer, more so sa isang senador. Pakinggan natin yung statement dito ni Senator Binay. Sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, kundi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo Lourdes, hindi Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buang, but sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, nagbahagi din. Parang kay Nancy Binay, big deal sa kanya yung accusation ni Senator Cayetano sa pagbibigay ng, I don't know kung script ba yan or what. Pero tingnan natin yung ginawa ni Tulfo kay Senator Bato. Ito, senator to senator tayo ha. Pakinggan natin, throwback tayo. Sir, actually sir, hindi sila pumasok sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warat? So dala-dala yung warat? Dala po namin, Your bakit Honor. sabi mo na walang warat? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Bakit mo sinabi na walang warat? Mr. Chair, Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ito. Bakit hindi na filean si Raffy Tulfo dito
ng unparalleled language. 'Di ba? 'Di ba dapat kayo bilang mga kapwa niyo senador, nirerendahan niyo yung mga kapwa niyo? Nung kayo na yung naka-experience ng unparalleled, iyak kayo. Pero nung na-experience ng mga resource person nyo, tahimik kayo. Hindi ko talaga makakalimutan din yung sinabi ni Senator Tolentino. Na habang nakikipagsagutan itong si Raffy Tulfo sa isang abogado, sinabi sa kanya ni Senator Tolentino na ang may karapatan lang na magtaas ng boses ay ang mga senador. Nakalimutan niya ba yung unparliamentary language violation sa kanila? Oh, tema ginawa niya ni Tulfo. Walk out siya. Patuloy tayo, tuloy. Oh, ano mas nakakabastos? Yung ginawa dito kay Senator Bato de la Rosa o yung ginawa kay Nancy Binay? The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee? Ito pa yung nakakatawa. Sa nangyari dito, nagsorry pa si Bato de la Rosa. Sa mata ng maraming nakapanood na to, nabastos dito si de la Rosa. Pero hindi man lang o wala man lang isa sa inyo dyan sa loob ng Senado na finailan ng ethics complaint si Raffy Tulfo. Bakit? Yan ba si Senator Cayetano kinakaya-kaya nyo at si Tulfo hindi? Diba? Diba nakakatawa? Nung si Senator Binay na yung nandoon sa shoe ng mga tao na nabastos ng paulit-ulit dyan sa loob ng Senado, tahimik siya. Ako, I'm with you, Senator Binay. No? Para sa akin, mali yung ginawa ni Senator Cayetano. Pero wala ka rin namang ginawa eh. Bilang ethics chairman, di ba? Sa committee ng ethics ng panahon nandiyan si Subiri. Meron ka bang dinisiplina? Maliban sa nagpadrip si Mariel Rodriguez sa loob ng opisina ni Binoy? Anong klase ka rin chairman ng ethics ng panahon mo? Tapos ngayon, nararamdaman mo na yung ginagawa sa iba mong kasama sa Senado, sa mga resource person mo, doon mo lang na-realize na dapat gamitin nyo yung ethics committee. Nakikita natin yung biases dito sa loob ng Senado, di ba? Pag sila yung biktima, nag-i-exist ang ethics. Pero nung pinapanood lang nila yung mga kapwa nila senador, sa paano tinatrato ang resource person, and even ito, kapwa na rin senador, wala silang ginagawang action. Diba nakakatawa? Nakikita natin kung gaano ka-inconsistent yung pag-i-implement ng policy sa tsaka yung pagsunod ng mga rules and regulation na meron sila dyan sa loob ng Senado. Wala silang pakialam kung yung mga resource person nila nayuyurakan ng pagkatao, na-accuse ng kung ano-ano. Meron pa nga si Binoy, if you recall, no? Binantaan yung isa nilang resource person na sasapakin. Tama ba yun? Tapos nung senador na yung involved, ano? Diba? Ako para sa akin, agree naman ako dito kay agree naman din ako sa naging action ni
ni Senator Binay na mag-file siya ng complaint sa Ethics Committee. Pero sana ginawa mo yan first day na naging Ethics Committee Chair ka. Since ikaw nakaupo doon, sana dinisiplina mo yung mga balasubas mong kasama dyan sa loob ng Senado. Pakinggan natin ulit. Panoorin natin ulit itong ginawa kay Senator kay Senator Bato de la Rosa. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila pumasok. sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon ng inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw, Yes, Your Honor. may dala kang warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warat? So dala-dala yung warat. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warat? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warat? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Patuloy tayo, tuloy. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? Tanong. Between Senator Cayetano and Idol Raffy Tulfo, sino mas deserving na ma-filean ng ethics complaint? Diba? Si Cayetano ba? Si Idol ba? O pareho sila? Kasi talaga ako, para sa akin, again, babalikan ko yung mga naging action ni Cayetano. Talagang below the belt sa akin yun. Okay? Nabastosan talaga ako doon. Hindi tama yung naging action doon ni Senator Alan. Diba? Maliban na sa kalalaki niyang tao, kapwa niya yung senador eh. Diba? So parang dating tuloy sa akin, pareho na kayo ni Idol. Diba? Pareho na yung pag-uugali ninyo. Parang once upon a time, in-educate mo pa si Raffy Tulfo, sinabi mo, mag-a-adjust ka rin sa pag-uugali mo para igalang ka. And then all of a sudden, biglang nawala yung ugali mong yun, yung well-mannered na Alan Cayetano. Pakinggan natin dito. Temo, pinatulan niya pa to. Eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggawa. Wala daw mangyayari sa ethics case. So parang sinasabi tuloy sa atin ni Senator Cayetano, walang silbi ang ethics case. Or rather, walang silbi ang ethics committee. Na kahit pala mag-file ang kahit sino sa ethics, wala rin mangyayari. Like halimbawa, yung isang vlogger na sinulatan ng iba't ibang senador tungkol sa mga pinaggagawa ni Raffy Tulfo, hindi pinapansin dahil si Raffy Tulfo yun. Dahil useless ang ethics, useless ang mga opisina ninyo. Yung ba sinasabi rito ni Senator Alan Peter Cayetano? I-dissolve nyo na yan, diba? Tanggalin nyo na yung ethics committee ninyo. Wala palang silbi. Wala palang kwenta.
Diba? Oh. Gagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos Okay, nandun na tayo. Sabi ni Senator Alan, hindi daw member. Pero sa kanya nang galing yan eh. Diba? Sa kanya nang galing yan eh. Pwede magkaroon si Senator Alan ng ibang interpretation na kailangan ma-explain sa kanya ni Senator Binay. Ngayon, eto naman ang ano ka dyan. If you're trying to insinuate, Senator Alan, na itong si Binay ay gumagawa ng pera dyan sa project ninyo na Senate building, di kung ano makita mo, filean mo ng kaso. Diba? Hindi yung pabababain mo yung sarili mo dyan sa Senate hearing na yan. Tapos ganito, nagbabatuhan kayo. Sa totoo lang, you're the least person na expect na papatol sa mga ganitong klaseng issue. walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. 'Di ba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So wala pa kaming tinuturo dito. So hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So if she wants a mahinahon na etong part na to, okay, dun sa napanood natin, dun sa mga nakapanood, were they able to reach that part? Yan pinag-uusapan lang nila dun, 21 billion at saka 23 billion eh. Dun na lang sila umikot eh. Ang naabutan ko lang na panood ko, they were talking about yung 600 plus million worth ng landscaping. Question niya yun. Pero itong sinasabi niya rin dito, binabanggit niya, hindi natin alam yun. Hindi ko yun alam. Hindi ko yun napanood. Hindi ko yun nakita. Okay? na usapan. So Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. O, di ba ngayon, nag-iba yung timpla ng pananalita ni Cayetano? Kasi nga, pinailan siya ng ano eh. Pwede naman palang ganyan. Bakit nung una pa lang kayong nagkasama sa isang Senate inquiry, Senate hearing na yan, hindi mo yun naibigay sa kanya? Ang ginawa mo, inatake mo talaga siya, Senator Alan. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Alam mo, I don't know, no? Hindi ko kasi nakita, hindi ako pro-Binay ha. Pero hindi yung nakita ko kasi. 'Di ba? Naginulo niya yung Senate hearing. She was trying to explain and clarify na hindi naman 23 billion yung worth ng construction. Yung pinaka-worth ng construction is nasa 21 bilang. 'Di ba? Hindi dapat sinasama yung value ng lupa kasi ibang kwento na yun. Kung siguro ang statement is yung total value ng pagkakabili o ng Senate building, pwede nang i-include yun yung value kung magkano binili yung lupa. 'Di ba? Parang napapaisip tuloy ako at natatakot ako kasi itong si VP Sara, nagpaplano na magkaroon na rin ng permanent office ang OVP. 'Di ba? Hopefully, hindi naman naabot ng ganyan. Ganyang kalaki. Ang gusto nga sana ni VP Sara is bilhin na nga yung Coconut Palace eh. Tama ba ako if I remember it correctly? Kasi before, ang Coconut Palace, dyan sa malapit sa Sofitel, yan talaga nagiging opisina ng OVP. Pero nung pumasok na sila ni Robredo, nag-iba na. No? Lumabas na siya sa Coconut Palace.
Kasi parang ang monthly rent ng Coconut Palace is nasa 400,000 something. So, mas pinili niya yung sa QC, yung sinequester sa kay Erap Estrada. Parang pinaparent yata, no? I'm not 100% sure, pero parang pinaparent ng government ng Quezon City sa OVP. Pero hindi naman ganun kalaki. Unfortunately, dahil ganun na nangyari, yung property, yung ibang back office support ng OVP is nasa may Quezon Ave naman. So, nung naging vice president si VP Sara, pinag-isa niya. Kaya nandoon yung opisina ng OVP yata sa Mandaluyong. Diba? I won't take that sitting down. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to, diba? Nakita nyo ba the next day? Nung inaatake niya si Senator Binay, wala siyang pakundangan. Tapos may ganito siyang statement ngayon. Nakakatawa ka naman, Senator Alan. Bakit ganyan? Pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta, na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba ako magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ewan ko if Senator Cayetano is, I don't know, it's sobrang nakaka-disappoint na ganito siyang magsalita. Kaya ba hindi kayo nadi-disappoint siya? Ang palengke, kaya nga masarap puntahan. Di ba siya nagsabi na palengke daw, ginawa sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, di ba? Kasi habang nagsasalita si Senator Binay, binabara mo rin. So nagsasabay kayong dalawa, di ba? So hindi natatapos yung statement ng isa't isa. So hindi kayo nagkakaintindihan. Pati yun gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan. So, foremost, ako, I will focus on that. So, thank you for asking me. And I think, I leave it to the people to see through yung shenanigans o etong paggagawa ni Senator Nancy. But Senator Cayetano reminds me of someone na kasi fa-filean ko rin ng complaint yun yung tao na yun. And then bigla siya nagwala sa isang forum. Ako kasi hindi ako masalita masyado Hindi ako masalita. So, the more na tahimik ako, the more na mag-isip ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga moves ko But anyway, so he reminds me of someone na after mo akong atakehin, biglang ikaw yung biktima. Ayoko ng ganong klaseng tao. Nung nagtatapang-tapangan ka, diba? Pinakita mo sa ibang taong bida ka. Pero the more na nananahimik ako, the more nagpapabida ka. Tapos nung nalaman mong magkakaso ako sa'yo, bigla ka naging mabait. Diba? Sa akin guys, ang sorry is hindi siya scapegoat. Hindi ako ganun tao If you made me suffer sa isang bagay na hindi ko deserve, I'll give it back to you. If not 10, 100 folds. Kaya ako yung mga nagsosorry, gaya itong mga ganitong klaseng attitude. Diba? Kung babalikan natin yung video kung paano inataka ni Senator Cayetano si Senator Binay, talaga naman hindi mo matatawaran Ngayon na sinampal na siya ng ethics complaint, biglang nag-iba yung timpla niya. I'm with Senator Alan. If yung gusto niyang malaman kung meron bang anomalya, and so on and so forth, at kung kailangan mag-file ng reklamo tungkol sa mga ganun. That's part of the good governance, no? Isa sa mga sinusuportahan nating adhikain
ni Justice Ampuan. Pero kung mag-create ka lang ng controversy at walang patutunguhan, then don't do that. We expect more from you, Senator Alan, kaysa gumawa ka ng mga ganyang senaryo. Siguro enough na nag-iisa si Raffy Tulfo ganyan. No? Maraming drama sa buhay. Parang akala mo siya yung all-knowing. Wag ka nang ganon. Hayaan mo na sa kanya yun. Diba? Oh. Now, babalik tayo dun sa una nating tanong. Between dito kay Raffy Tulfo at kay Senator Alan, sino ang mas deserving na masampalan ng ethics complaint? Si Idol ba? Si Senator Cayetano ba? O pareho sila? Diba? Para sa akin, pareho sila. Pareho sila. Dapat marendahan na yung mga pag-uugali ng mga senador natin eh. Kasi they are getting worse. I don't know if you noticed that, but I do. Diba? Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Sana masagot nyo yung tanong ko kung sino ba deserving na ma-filean ng complaint, no, ethics complaint dyan sa Senado.